kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Bago pa man masabi nating naging maluwag na at halos ang pagtanggap ngayon ng sosyedad sa mga miyembro ng LGBTQ+, ay alam nyo ba na noong unang panahon ay matindi ang dinanas na takot at kahihiyan ng mga taong napabilang sa tinatawag na third gender. Halos pandirihan ka noong unang panahon kapag nalaman nilang isa kang tomboy o binabae. Ang ilan nga ay nakaranas pa mismo ng pananakit ng kanilang mga magulang, lalo na ng kanilang ama, na hindi matanggap na mayroon silang anak na may pusong babae. 8 taon ako noon. Gay na ako, bakla na ako. Pero ako, ginugulpi ng aking father. Itinaloy ako sa loob ng sako. Doon sa aming harapan ay mayroong balon. Inihulog ako sa loob ng balon para akong timba. Hila, baba, hila, baba. Malas sa pamilya para sa iilan ang magkaroon ng ganyang klaseng anak. Kaya para may tago ang kanilang totoong kasarian ay napipilitan na lang na mag-asawa ang iilan para may pakita sa kanilang mga magulang at kahit pa sa mga kaibigan na sila ay totoong lalaki. Pero ang katotohanan ay hindi sila masaya sa kanilang naging desisyon. Sa paglipas ng panahon at sa paggaya na rin natin sa ilang kaugalian sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Estados Unidos, ay nagsimula na ring nagkaroon ng kakampi ang mga nasa LGBTQ community. At dahan-dahan na rin silang tinanggap at binigyan ng respeto kung saan ay nararapat naman talaga, dahil ang pagbigay ng galang sa kapwa-tao ay hindi dapat ibase sa kung ano at sino siya. Nitong linggo lang ay naging viral ang isang miyembro ng LGBTQ na kilalang personalidad sa siyudad ng Cebu na si Jude Bacalso, dahil sa nakuhanan nito ng litrato ng isang netizen na tila may kinakausap na isang waiter sa isang restaurant sa loob ng isang mall. Wala namang may nangyaring sigawan o kahit anumang iskandalo sa pagitan ng nakaupong si Jude Bacalso at sa nakatayong waiter. Pero kung bakit naalarma at naging curious ang netizens na kumuha ng litrato ay dahil sa napansin niyang halos magdadalawang oras nang nakatayo ang waiter habang kinakausap ni Jude Bacalso. Nang magkaroon ng tsansa ang netizen na si John na makausap ang waiter na tumayo sa harap ni Jude Bacalso ng 2 oras, ay doon na niya napag-alaman na pinagsabihan pala ito ni Jude dahil mali ang pagtawag sa kanya, dahil sa imbis na ma'am na kanyang inaasahan dahil sa nakasuot siya ng pambabaeng damit ay tinawag pa rin siyang sir. Sa isang phone interview kay Jude Bacalso ay inamin itong alam niya at kumbinsido siya na isa lamang honest mistake ang pagkatawag ng waiter sa kanya na sir, imbes ay nasahan itong ma'am. Para sa kanya ay wala naman daw mali siyang pagtawag sa kanya ng waiter na sir, kaya kinuha na niya ang oportunidad na iyon para ma-educate ang nasabing waiter at sinabihan pa niya raw ito na kung gustong umupo, pero nag-decline daw ito at nagpatuloy lang sa pagtayo habang patuloy si Jude Bacalso sa pagbibigay ng gender sensitivity information sa waiter na tumawag sa kanya na sir. Fast forward sa nangyari, nang mag-viral na ang litrato at kwento sa nangyaring ito, ay kaagad na inulan ng mga komento na hindi pabor kay Jude Bacalso. Marami ang bumira sa kanya na kung bakit daw masyado siyang entitled at kailangang kausapin na nakatayo ang waiter sa loob ng 2 oras dahil lamang sa natawag siya na sir. Nagpalabas naman ang kanyang apology si Jude Bacalso ng dahil sa nangyari, pero nanindigan na hindi niya pinagalitan at hindi niya pinilit na patayuin ng 2 oras ang waiter habang ito ay kanyang ini-educate. Pero ganun pa man, ay marami pa rin ang hindi sang-ayon ng mga netizens sa nangyari. Negatibo ang kanilang pananaw sa ginawa ni Jude Bacalso. Siguro naman ay hindi makukonsiderang transphobia ang nagawa ng waiter sa pagtawag na sir kay Jude Bacalso, dahil sa honest lamang siya sa kung ano ang kanyang nakita at pakiramdam sa pagkatao ni Jude Bacalso.
Kahit pa siguro anong ganda ng suot mong pambabae kung para sa taong kaharap mo, ay hindi maiiwasang matatawag ka pa rin niya na sir. Hindi ba't may mga babae rin na nakadamit panlalaki pero ma'am pa rin ang tawag ng karamihan sa kanila dahil sa kitang-kita nila at kumbinsido sila na siya'y babae, kaya ma'am ang tawag nila. Ilang beses na ba tayong nagkaroon ng teacher sa high school at college na alam naman nating may pusong babae pero sir pa rin ang tawag natin sa kanila? May karapatan naman si Jude Bacalso na pumili na kung ano ang gusto niyang itawag sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na dapat na siyang magalit sa iilan na ang paningin sa kanya ay nananatiling lalaki pa rin kaya tinawag siya na sir imbis na ma'am. Ikaw, kapag makaharap mo si Jude Bacalso, ano kaya ang itatawag mo sa kanya? Sir ba o ma'am? Mag-demand ka ng miss, wala man yan problema. Pero paano yan siya kung sa first glance pa lang, daw barako ka? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.